Hi, hello everyone! My name is Josh Pustani sa inyong ka-OFW. And of course, nakita nyo naman ito. Andito naman po tayo sa ating kusina, mga kagurang, o diba? So, kangkong. At kung mayroon kayong tira-tira na kung ano mga nasa ref ninyo, katulad itong baboy na inihaw, diba? Tipid meals na ito. So, ang gagawin po natin, mag-adobo tayo ng kangkong, mga kagurang, diba? Ang kangkong ay napakamasustansya. O diba? Akala natin kangkong ganun-ganun lang yan. Diba? Sa probinsya natin, tumutubo na ito sa mga palayan. Diba? Mas masarap yung mga kangkong sa palayan, mga kagurang. Diba? Yung mga maliliit na kangkong. Anyway, so ngayon, napakasarap itong kangkong at ito ay gamot daw ito sa mga katulad ko mga beki. Diba? Alam nyo na kung bakit naging gamot siya sa katulad natin mga beki, diba? So, halika na. Magluto na tayo. Let's go. And now, himay-himayin muna natin ang kangkong. Ganyan lang. Pag himay-himay ang kangkong. Yung malambot na party, pwede pa yan. Diba? So ayan, talagang hugasan natin ng bonggang-bongga ang kangkong at ito ay gamot daw ito, lalo lang sa katulad natin mga veki, no? Kasi ang mga veki kasi sa palagay ko talagang kailangan gamutin ng kangkong. Kasi pag kumakain ng kangkong ang veki, takot yang magpa di ba alam nyo na takot magpa ay nako, baka sumabit daw. So now, meron tayong bawang. Of course, hindi mawala ang ating luya. Kasi kailangan guys, may luya talaga every time na yung iba hindi naglalagay ng luya, pero mas masarap kasi para sa akin. Napakasarap pag may luya. Kasi ang luya kasi gamot yan sa mga dahak-dahak, diba? Alam niyo na mga kabadingan kung bakit nagdahak-dahak tayo, no? So ganyan lang, ha? Nag-aaway na naman yung mga pusa ko. Oh my God! So ang ng luya, medyo maliliit ang slice kasi adobong kangkong ang gagawin natin. So, sa katulad kong mga OFW na nagtitipid, so, ganyan lang. Pinitin ang kawali. Kunting mantika. And now, ilunod na natin siya lahat. Ganyan lang. Diretso na yan. Medyo i-brown muna natin ng konti. Pag mag-brown na po siya, diba, mga ka-OFW, pag mag-brown na po siya, ilunod na natin yung ating mga tiramisu. Ganyan lang. Pwede rin natin siyang takpan. So, ayan, napakabango.
Ang bango-bango mga kagura sa ating niluto. Ngayon, brown na siya. Ilunod na natin yung ating baboy na pork. Ang ating baboy na pork ay ilunod natin. Ganyan, no? Yan. Ukay-ukayon o sa siya para magkaroon siya ng slight bogey cha-cha. O diba? Ay! Pupot-pupot na siya. So ngayon, huwag na kayong gumamit ng asin, mga ka-OFW, ha? Kung mag-adobo kayo ng kangkong, kasi ang kangkong ay napakanipis lang yan na leaves. Tuyo na lang po ang gagamitin natin. Yan, ganyan. And of course, papatakan natin ng konting suka. Konting-konti lang. Kasi adobo nga siya. And of course, patakan natin ng konting water. At palambutin mo na natin ating tiramisu na pork na baboy. Ganyan lang ang simpleng luto. Diba? Hindi na kailangan mag-inarte pa. Yung mga nasa Pilipinas lang naman ang maarte. Akala nila napakahayaman namin nasa abroad. Pero hindi po. Yan. So, ayan mga kagurang, diba? Ilunod na natin ang ating kangkong. Yan. At saka natin ukay-ukay yun. O diba, yung aking kangkong mga kagurs, medyo tag-init na dito sa kaharian. Mabilis lang po masira yung mga ganitong gulay. At yung bitchin, huwag kalimutan. Yan. Takpan ng kontos. So ayan mga kagurang, luto na po ang ating adobong kangkong. Diba? Tikman natin. Ang init. Ang init. Napakainit. Napakasarap. Diba? Ganito lang po ang pag-adobo ng kangkong. Napakasarap. Ayoko na. Thank you so much for watching. That's it for today's vlog. Kung nagustuhan nyo naman ang aking mga video at sa aking mga post, pakiclick naman yung subscribe button. Dumami naman po tayo. Thank you so much for watching. Bye-bye!